Nagkatotoo na nga ang pangarap ni Kit Jimenez na mapuntang SMB at ayon kay Snow Badua, napaka-impressive daw nito sa unang practice sa SMB. Magandang bagay ang pagkuha ng SMB kay Kit sa draft, kaso ang kapalit naman nito ay magpapakawala po ang SMB ng 1 hanggang 2 gwardya bago pa man magsimula ang upcoming 48 season ng PBA. Mukhang may kinakabahan na ngayon sa SMB roster. Second update natin, Coach Yeng na mahilig magtalak dahil lugi sila ay namigay naman ng draft pick kasama ni Ponferrada kapalit ni Dave Marcelo na sinamahan lang ng future pick sa susunod na taon. Marami ang nagsasabi na anong nakain ni CYG na pinabigay si Galinato, sayang pa naman siya. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ayon kay Snow Badua, si Kit Jimenez na na-draft sa SMB ay binigyan na muna ng tender offer. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya full contract sa SMB. Pero kuhang-kuha na ng SMB ang rights nila kay Kit, kaya klarong-klaro ng future nito. Bali nagustuhan daw ng SMB ang lahat ng pinakita niya since sa pinakaunang practice niya sa SMB. Impressive daw talaga ito at alam nila na malaki ang impact. Bali si Kit, parang walang kaibahan kay Terrence Romeo ang estilo niya kasi naman idolo niya itong si Romeo. Kahit may kaliitan si Kit, pero siya ay isang explosive scorer at versatile din. Alam ko na excited na kayong makita ang magiging performance niya, kaso may kapalit naman ang pagkuha sa kanya. Magpapakawala po ang SMB ng 1 hanggang 2 gwardya. Masyado nang loaded sa backcourt ang team na to kahit nung si Coach Leo Austria pa ang head coach. Hinihimok ngayon ng mga fans na tama lang na magpakawala na kayo ng maraming guards para naman maging balanse ang core nila. Higit sa lahat, maraming aging guards ang SMB. Sa isang banda, ang mga aging guards na to ay effective pa naman. Sa katunayan, sila pang ang nagdadala ng team sa finals dahil sa kanilang experience, kaya ang management hindi halos mabitawan ang mga gwardyang to. Hindi sila nagpapakawala ng gwardya, pero lagi namang nangunguha, kaya nakapag-isip-isip siguro sila na panahon na para magpakawala. Sa palagay nyo, sino-sino kaya ang mga gwardyang to? Sa pagkakaalam ko, ang matunog ngayon na ititrade ay si Simon Enciso. May isang taga second unit din ang matatanggal at isusuko din ng SMB ang kanilang first or second round pick. Good move naman. Si Kit ang mga player na dapat i-keep talaga nila kasi si Kit may work ethic, masipag, masunurin, hindi hambog at may end game. Yun bang alam niya kung anong gagawin sa clutch time? Hindi siya nag-hold back, tira kung tira. Excited na rin ang lahat na makatambal niya ang isa sa mga best scorers sa PBA at idolo niya na si Terrence Romeo. Alam naman natin kung gaano ka-injury prone yan, kaya best option si Kit. Sana naman dumating ang panahon na sa playing style ni Kit hindi siya maging injury prone at hindi dumating ang araw na gaya ni Romeo, lagi na lang nawawala sa mga importanteng games. Ang susubukan malaman ng SMB ngayon sa kanya ay kung gaano ito ka-effective sa playoffs, pero ang tagal naman nun, hindi pa nagsisimula. Kung sino man ang mga gwardya na mawawala, sa palagay nyo, sino-sino kaya sila? Tara, next update naman tayo. Nabalitaan ko kagabi na pinakawala ng Ross yung draft pick na si Galinato kasama si Jewel Ponferrada kapalit ni Dave Marcelo kasama ang future pick ng TNT. Grabe, nag-level up si Jewel. TNT talagang pupuntahan. Marami nagsasabi na ang tanga naman ng Ross. Bakit si Galinato ang binigay tapos isinama pa sa trade package si Ponferrada? Samantalang si Dave Marcelo, malaki lang ang katawan pero walang shooting. Buti pa nga si Ponferrada nakakatira sa labas. Bali naisip kasi ng Ross na magpapakawala ng big man dahil meron naman silang nakuha na 2 6'8 players sa draft at ang kailangan nila ngayon ay lakas sa front court. Si Jewel may outside shooting pero medyo naliligwak sa depensa dahil undersized lang naman siya, habang si Dave malakas naman sa ilalim kahit walang shooting. Tabla-tabla lang kasi panalo naman ang Ross sa draft. Nakuha nila yung gusto nila na big man. Sa katunayan, hindi naman talaga si Dave Marcelo ang pakay ng Ross, kundi ang first round pick ng TNT sa mga susunod na draft, habang yung TNT naman pumayag dahil kay Galinato, at si Galinato nga yung sinasabi nila na magiging next alley pick daw sa PBA. Aba, tingnan natin kung gaano kalakas itong magiging alley pick 2.0 kasi ito din ang mga tipo ng TNT, kaya siguro pinakawala ng Ross kasi magiging loaded na sila sa front court. Ang suggest ko dito sa Ross, maghanap sila ng gaya ni Ponferrada or ni Almazan, yung big man na nakakatira sa labas, tapos sabay kuha din ng explosive guards kasi kulang ngayon sa shooters ang Ross. Mahina ang penetration nila sa 3-point field kahit sa perimeters. Anyway, good luck sa bagong core nila at sa latest experiment ni Coach Yeng Giao.